ibibigay nilang guidelines sa inyo. Kasi ito sa kay Tita Pe. Ano po? So ito po, ang general guidelines natin para sa mga incentive, ang accounts po dapat ay activated at saka updated. Ibig sabihin po, ito pong incentive ibinibigay kapag ang client ninyo ay updated or active siya. Kumbaga, pag sinabing active, dapat updated yung account. Ano po? Pero ang reservation naman, automatic naman yun. Basta nag-reserve, active yun. At the same time, updated. Pero pagka ang mga incentive po ay yung mga halimbawa quarterly incentive, semi-annual incentive, dapat yun active and updated. At i-base po yun sa net sales. Ano po ibig sabihin ng net sales? Yun po ay less discount, less cancellation, or forfeiture. Kung halimbawa, may nabenta kayo for the quarter ng 10M, may hindi nagtuloy na isang worth 3 million. So, may 7M na lang po yung net sales nyo. Kung halimbawa, naka-discount naman yung isa dun sa kliyente nyo sa 10 million na halimbawa 200,000, ile-less din po yun dun sa 7. Sa 10M, less 3 million, less 200,000. Kumbaga, net of discount po. Less discount, less forfeiture, less cancellation. Ano po? Tapos, dapat na-meet niya po yung minimum requirements set in each incentive parameter. Halimbawa po, sa quarterly, ang qualifying ay 30M. Dapat maka 30M ka para ma-qualify ka dun sa parameter ng requirements natin. Ano po? So, all reservation must have complete requirements. So, dito po, naalala ninyo, kaya po sinasabi namin palagi ito, di ba may mga client kayo na gusto na mag-reserve? Ano po? Ang client, or tayo, syempre gusto natin mag-reserve, kaya lang walang requirements. Walang SPA. Ano po? So, yung SPA naman, pwedeng to follow within 90 days. Pwede siyang mag-reserve ngayon. Pero ang incentive natin, hindi siya mag-release. Naka-hold yun. Once na naibigay na ni kliyente kung kailan man yun, basta within 90 days, saka pa lang po mag-release. Ha? Pag hindi na ibigay ng within 90 days, ano pa po? Mapo-forfeit yun. Wala na po yun. Mapo-forfeit. Kaya nga po ang ating ano ngayon, bago kayo mag-reserve, siguraduhin nyo lang po yung lahat ng requirements. Para po maibigay na din sa atin yung incentive. Kasi kung matatagalan pa, although gusto na ni kliyente, pero ang SPA talaga hindi agad yan. So kung yun lang ang magiging problema nyo, alam, hintayin nyo pang makadating ang SPA, magbabago pa ang kliyente ng isip nun, baka mamaya, wala, sorry. Magaya po nung kay Tita Rona, diba, nagkaroon ng problema. So yun po yung nagiging ano kasi doon. Basta kailangan, alam ninyo din. Kasi may mga ahente na, ma'am, nag-reserve na yung kliyente ko, ba't yung incentive ko hindi pa na-release? Kulang po kasi nga ng requirements yung kliyente nyo. Di ba gamot walang SPA? In-accept namin ang reservation, although may undertaking siya na isasubmit within 90 days. Huwag nyo nang paabutin ng 90 days. Kulitin nyo na si kliyente, kumbaga po. Minsan po, 3 weeks lumalabas. 4 weeks. Sa atin po kasi, hindi na okay lang na hindi consulate. Okay lang na hindi dumaan sa konsulada doon. Pwedeng apostille na tayo, natanggap na tayo. Yung mga abogado doon sa, parang sa Pilipinas, kahit sa abogado pwede, sa notaryo publiko doon. Pwede na tayo mag-accept noon. Kaya hindi na po tumatagal ang SPA ngayon. Lalo na doon sa mga may, tawag ito, lalo na doon sa mga state o yung bansa na kasi nag-schedule pa yun. Pagka sa consularation, ngayon, pwedeng hindi na. Kaya yun, isa din po yun sa naging ano natin. Pwedeng apostille ang tawag doon. Apostille para dito sa atin. So yun ha, malinaw po yun ha. Na pag ang kliyente niya complete requirements, automatic yun. 3 to 5 days po marirelease ang incentive sa broker nyo. Depende kung paano ang incentive nyo. Pero pag po nag-reserve at kung hindi kompleto ang requirements, so po kayo mag-expect na marirelease agad yun within 3 to 5 days. Para po naman alam po ninyo ha. Kasi minsan nga sasabihin din ng broker, mabat baga hindi po tita, kasi minsan nalilimutan na din naman lang. Ay, kulang baga na
requirements ay okay. Kulit na rin. Dapat alam niyo po yun. Email po, pwede naman yan. Pwede po. Halimbawa, nakapagpagawa na din yung kliyente. Hindi pa maipadala dito sa Pinas at kasi may hinihintay pa. Pwede po niyang i-screenshot or i-email niya para ma-release yung ano natin. Iintayin na lang natin yung original. Kumbaga, alam na natin na meron na. Kaya lang hindi pa maipadala. Pwede nilang i-advance na i-email or i-screenshot, i-forward sa isa sa mga staff po ng office para may attach namin dun sa request naman ng incentive. Pwede na natin yun. No? Malinaw po tayo dun ha. Tapos ang covered po nito is January 2 hanggang December 30 na. Dati hanggang 15 tayo. Ina-exacto na hanggang December 30 ang cut-off ng incentive. So yun, dapat po may mga nag-a-undergo din po kayo ng required training program through Zoom, through ano, na kahit umattend kayo doon, hindi naman kailangan na buong ano kayo. Basta nagpatawag po ng mga training or halimbawa meeting, attend po kayo through Zoom. Hindi naman na yun, kumbaga, isang oras lang. So wala pa nga po. Ano po kayo para ma-update and at the same time po ay recorded kayo as umattend kayo doon. Kasi isa po yun sa nagiging ano natin, ha, requirements. Tapos yung pong trip incentive naman dito po hindi pwedeng i-transfer or hindi pwedeng i-convert sa cash. Unless, halimbawa, isa sa inyo na napasama dun sa trip incentive, nagkaroon kayo ng health problem, pwede po kayo magpakita ng medical certificate na hindi nyo kayang bumiyahe or ano, para po ma-convert sa cash. Yun po yun. Tapos, syempre, may mga subject to change or modifications na nababago po dito na hindi na po namin yun sa sa inyo. Pero, lahat ng gagawin namin, syempre, para sa seller. Ano po? Kasi i-expect nyo lang po na may mga ganun tayo modifications. So, yan. Yung per land incentive, napaka-swerte ninyo. Ngayon daw po nag-click ng direct seller kay lahat ay ang incentive ay sa direct seller. So, yun. Ito po yung based on reservation sales. Ha? Meron tayo ditong incentive. Ayan, meron po kami broker na 60% lang ang sa direct seller. Meron naman po 50%. Meron ganon. Eh, sa ditape pala, hindi. At ay sa inyo. So, pag nag-reserve po ang kliyente nyo, once ang reservation is 3,000, may 5,000 kayo. Kapag ka 5,000, 1,000. Pagka 10,000 ang reservation, 2,000. At pag 20,000, kagaya ng Lare, 2,500. Meron kayong 2,500. Pag lot only, kung may mga lot only na magbebenta po kayo sa ibang branch, kasi across residential project po ito, meron kayong pag nag-reserve ng 5,000, may 1,000, pag 10,000, 2,000 din. Kasi yun din po yun. So, kung ano po yung incentive pala namin, yun din ang per lot po ito. So, meron po tayo ngayong Race to Early Achievers Incentive bago po ito. So, ito, ang gagawin nyo, group sales nyo kay Itape. Ano po? Ibig sabihin po nito, ito ay makadeliver dapat ng required official reservation sales at it can only qualify once every month depending on the sales performance po. And all requirements must be submitted upon reservation. Ito pag mga kulang-kulang, hindi po nakakasama. So hanggat maaari, bago kayo mag-close, bago nyo natin ipabook, bago natin ipa-reserve, i-complete po muna natin ang requirements. Unless nga yung SPA. Ano po, kung SPA man at talagang wala dito, antay natin bago natin ipasok para lahat ng incentive pumasok sa atin. Ano po? So ito yon. Kapag po ang grupo ninyo naka 10 million na target, sa isang buwan lang yon, meron po kayong additional na 5,000. Okay. Halimbawa, itong buwan na to, naka 10 million kayo, eh, 3 lari lang yun eh. 3 lari lang po yun, eh, ilang kayo din eh. Sige, sa hindi pa, ubig na kalate, hindi rin. So, 3 lang yun lari sa isang buwan, may additional 5,000 po ang broker. Halimbawa po, lumaki ang target. Halimbawa, naging 15M kayo. Nasa 20th day of the month pa lang. O ngayon, March 20, halimbawa, naka 15M na kayo. Additional 15,000. Pero pag matatapos ang 30th of the month at nakapako kayo sa
45,000 na yun. Sa quarter na yun. Di ba ga po? So, kung 10 o kayo tatlo, ngayong buwan na to, kayo tatlo, sa susunod na buwan, ha? Target nyo, bigigisa kayong ganon. So, kung naka 10M kayo, 10, 30, plus kapag naka 30M na kayo, may 20,000 pa kayo additional. So, 45,000 yun. Kung naka 40M naman kayo, additional 30,000, plus may block po siya at meron pong 5-star hotel with BP at saka BSM na kain. So, yun po yun. At least, yung 40M, 30 plus 15, magkano na yun? 55 and 45. Ito, 20 plus 15, 35 pala. So, 45,000 pag 40M. Ay, 10, 369 lang po yun. 9 units lang po yun. Kapit sa tatlo sa buwan. No? So, yun po, across all residential projects ng Santo Niño, hindi lang sa Lare, hindi lang sa... Pwede kayong lumayo sa iba. Kung meron kayo benta halimbawa sa Pampanga, matataas ang unit dyan sa Alaminos, Sierra, sa Sierra Alegra. Across all, lahat ng project po ng Senior Santo Niño, ang credit, credit po sa sales million, hindi lang ang Lare. Meron po, Sierra Alegra, Sierra Rica, San Fernando po. Yun. Basta lahat po ng project na ng Santo Niño doon, kasama po tayo. Yun yung quarterly incentive. Bukod sa quarterly, meron pa rin tayo ito pala, yung qualification pala. Kapag po ang quarterly, ibig sabihin, dapat, pag quarterly, monthly dapat may benta kayo. Hindi po pwedeng halimbawa, 30M yan, January may benta kayong isa.